Yo, what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update naman tayo, no? Patungkol naman ito sa EDC, Kalingap Edu at VNC. So this video is again from Kalingap TV. Support nyo yan. So it has a title of Ha! Sing Sing na ibinigay ni Kalingap Edu kay VNC. Binawi. My goodness, bakit binawi? Pero question mark pa man siya. So Kalingap Rab latest vlog today. So yun, my goodness. Again, this video, before we start, Kalingap TV, support nyo yan. Original video link in the description box below. Also, Kalingap Rap, support nyo rin, ladies and gentlemen. Also, our YouTube channel, Gentle One TV. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Ha Sing Sing na ibinigay ni Kalingap Edu kay Viancy, Binawi, Kalingap Rap, latest vlog today. Diyos ko, day. Ay, nako. Nakakalungkot naman talaga kung totoo to na nagkabawian, ano. So again, Kalingap TV, Kalingap Rab, Gentle One TV, start. Ha! Sing-sing na Ha. ibinigay ni Kalingap Edu kay VNC. Again. Ha! Sing-sing na ibinigay ni Kalingap Edu kay VNC Binawi. Gaano ba katotoo ang isyo na ito, mga Kalingap? Isang mapagpalang araw sa Gaano ba katotoo yung issue to? So, unconfirmed pa. inyong lahat, mga Kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. Like the At video. paunawa, tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito, mga Kalingap, at para malaman ang nilalaman nito. Watch till end before you comment, okay? Maraming salamat po, mga Kalingap, sa pagpatuloy na pagsuporta. Lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Also, the father and son of Kalingap, the mother too, support Chu talaga. The mother too, so support nyo rin. Chu. So, the mother too. So, support nyo rin, like, comment, share, subscribe. Continue. Sing-sing na ibinigay ni Kalingap Edu kay VNC Binabawi. Pero bago yun, mga Kalingap, ay pag-usapan muna natin ang mga ilang mga nalalaman natin patungkol sa EDC at kay Arjun, mga Kalingap. Okay. Unahin na natin si Arjun, at ayun na nga, mga Kalingap, tama nga ang sinasabi natin sa mga nakaraang upload natin na nakaramdam si Arjun ng pagkalungkot at pagka-depress ng dahil sa mga nakikita nito sa social media at pati na rin sa kanyang account na may rumiriktang magsisend sa kanya ng mga mensahe na mga hindi magagandang salita. Grabe din, ano. Grabe din kasi yung impact. Ewan ko ba, sa atin dito is, ano tayo kapag nagagalit tayo sa tao, hindi ko nilalahat Karamihan sa atin dito, hinahamak natin yung tao, men. Hindi tayo marunong mag-stick sa issue. 'Di ba? Pwede naman nating i-correct yung issue, hindi yung aatakihin mo pa yung pagkatao, like, walang kwenta kang tao, hype ka. Gaganyanin pa natin, 'di ba? Ob ka. Kasi hindi na tama yun eh. Kung may gusto lang kayong i-correct, dun lang yun. Focus sa issue, wag sa tao. 'Di ba? Kasi kawawa naman, mga ganyan, pasuko na. Marahil natural lang talaga na may mga masasabi ang mga tao dahil sa yun rin ang nakikita nila at yun rin ang sa palagay nila ay ganun na talaga ang dapat na gagawin ni Arjun at para matigil na ang mga pambabash sa kanya. Naipagsabi natin na si Arjun ay nababalisa sa kanyang pag-aaral dahil sa minsan na nga ito mapuntahan ni Kalingap Edu dahil sa dinami-daming tinutulungan nito. Sabihin na natin na may malaking pangangailangan si Arjun sa buhay at maaring hindi nakukuntinto si Arjun dahil sa mga bayarin nito, kaya naisip niya na what if mag-vlog na lang rin siya para matustusan rin niya ang kanyang pag-aaral at pangangailangan. At Yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi din naman natin masisisi, pero yun nga, wala may rules din kasing pinapatupad. So, medyo conflict din talaga siya. yun na nga ang ginagawa niya, mga Kalingap, at naging sanhi ng hindi na pagkaunawaan ng dahil na rin sa kanya. At bakit? Bakit? Kung nagpaalam pa sana siya ng maayos at ni-reach out niya kaagad si Kalingap Edu ay wala sanang issue at hindi lalaki ang issue patungkol sa kanyang pagbablog. Nako, Actually, hindi naman talaga yun lang din. Pero kayo guys, do you think if ever nagpaalam yun, papayagan kaya yun? Tatanong lang naman. bawal na mag-vlog sila, ngunit may mga rules lang talaga ang dapat sundin, mga Kalingap, sa Team Kalingap. Yun At lang. ito na nga ang sinasabi ko na sanay marunong rin sana magsasabi ang mga tinutulungan ni Kalingap Edu at sa lahat ng mga tinutulungan na ito ang kanilang mga problema sa buhay at para naman malalaman sa tumutulong sa kanila na sila ay may problema na dapat malutas. Tayo kasi mga Pilipino, likas na sa atin yung likas na sa atin yung kapag may problema tayo. Hindi din pala. Kasi may ibang tao din kahit sobrang liit lang ng problema, tawag agad ng tulong ng iba 'di ba? So, tayo likas na sa atin na minsan kapag tingin natin kaya pa natin or baka may magagawa pa tayo. Of course, susubukan natin 'yun, 'di ba? Bago yung pinakahuling na parang uutang ka or magpapatulong ka na. Kasi tayong mga tao or mga Pilipino ba, medyo may pride kasi tayo sa
may pride tayo, 'di ba? Kasi tama nga naman men, mali nga naman na iaasa na lang natin lahat sa ibang tao yung kailangan natin, 'di ba? Yun, kay Arjen, di natin siya maaano dun kung yun talaga yung naisipan niya. Pero yun nga, meron nga lang siyang consequences, di ba? So, medyo kawawa din kasi hindi din naman tayo yung nasa puder niya eh, or nasa paanan niya, di ba? So, sino ba naman tayo para isagad talaga yung paghusga sa kanya, di ba? And also, tayong mga tao, normal lang na magkamali tayo. Even si God nga, di ba? Kapag ka nagkakamali, so mas worse pa nga yung kasalanan natin kay God eh. Di ba? Na yung naaalala lang natin siya kapag ka tayo ay nangangailangan. Doon pa lang, tagilid na tayo eh. Pero bakit sa tuwing magdadasal tayo, hihiling tayo, nandyan pa rin siya parati? Pinapakinggan pa rin niya tayo. Dahil mapagpatawad ang Diyos. Tayo pa kaya na nagkamali yung tao, di ba? Continue. Alam naman natin na basta makakaya lang ni Kalingap Edo ang mga problema ng mga beneficiary nito ay tutulong talaga ito sa mga pangangailangan ng kanyang mga beneficiary sa abot ng kanyang makakaya. Kung ganun pa sana ang ginawa ni Arjun mga Kalingap, sigurado walang issue ang mangyayari dahil sa nalaman ni Kalingap Edo ang mga pinaggagawa ng kanyang mga beneficiary. Hindi rin natin masisi ang mga viewers mga Kalingap sa kanilang mga sinasabi dahil nasabi nila ang ganito dahil yun rin siguro ang nakita at inakala nila. Well ako, hindi ko din naman talaga masisisi yung viewers. Pero sana, ay may ano naman kasi, pwede naman tayo mang-criticize through issue nga lang. Huwag nating i-rekta na yung pagkatao mismo. Kasi dun mas naaapektuhan yung tao eh. Yung inaatake mo na, pulubi ka nga, ayop. Nagmura na, sorry. Wow, wala kwenta. Something like that, diba? Palamunin ka. Mga ganyan. Sasaktan sila. Diba? Pwede nilang kimkimin yan. Sige, sabihin na natin na tama kayo. Kasi, I mean, sabihin na natin na yun yung tama para sa inyo. Na mura-murahin nyo yung tao. Hamak-hamakin nyo. Pero ang tanong, ano yung mararamdaman nyo if ever na wag naman sana? Di ba? Magigilty ka pa ngayon. Yung konsensya mo ba? Kontra konsensya ka na. Di ba? So, ano lang, matuto din tayong ano ba, maging magaan sa ibang tao. Or yun nga, kapag nagkamali yung isang tao, hindi naman talaga siya totally na, diba? Pwede ka magbigay ng advice, pero wag yung diktahan mo talaga yung pagkatao niya, balatan mo talaga yung pagkatao niya. Diba? Nakikiusap si Kalingap Edo na wag naman sana magsasalita ng mga masasakit na salita kay Arjun mga Kalingap dahil kawawa talaga ang dalaga na si Arjun, may mga pangarap rin ito para sa kanyang pamilya. Ang pagkakamali sa isang tao ay nandyan talaga iyan mga Kalingap dahil tao lang tayong lahat. At ang Agree. magandang gagawin dito ay ang kapatawaran ng tao ay dapat pa rin ito ang mananaig sa loob at hindi magtatanim ng galit sa puso at sa kapwa. Samantala, ibinigay na singsing ni Kalingap Edo. Totoo bang Dito na. Dito tayo mukhang, medyo intense tong balitang to. binabawi? Willian ang atin ang malalaman ngayon mga Kalingap. Napansin So, ng what mga is it? taga-subaybay ng EDSI na ang singsing ni VNC ay hindi na ito nakita sa kamay niya na kanyang isinuot. At kaya naghinala ang mga supporters ng EDSI na baka anya binabawi ang singsing. Ngunit, Well, for me, siguro dahil student pa kasi sila, 'di ba? So ang pangit naman kung suot-suotin nila 'yun. Siya as a married na. Sa akin lang naman 'yun. ang totoo mga Kalingap ay hindi ito binabawi ni Kalingap Edo dahil ibinigay ito ni Kalingap Edo kay VNC dahil sa kanilang mga pangako sa isa't isa. At ito ang tanda ng kanilang mga napag-usapan sa personal na habang na kay VNC ang singsing patuloy nitong alalahanin na nandyan lang si Kalingap Edo para sa kanya, kaya imposible na babawiin ito ni Kalingap Edo. Anong masasabi niyo po tungkol dito mga Kalingap please? So yun lang naman. So again, this video is from Kalingap TV. So support niyo yan. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. Also Kalingap Rob. Don't forget to support him too. Like, comment, share, subscribe. So that's it. Kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun mga ladies and gentlemen. So about dun sa singsing, syempre siguro may mga reasons dun. Hindi naman siguro needed talaga na suotin ni Beyonce yun parati sa paaralan. 'Di ba? Or I don't know kung ano talaga yung story behind that. Kasi kung sabihin natin na serye lang, 'di ba? Of course, out na yung character mo kapag ka nasa school ka na, 'di ba? Dapat
marunong din silang mag-separate ng work tsaka school. Imagine niyo na lang 'to guys, sino ba yung artista na asawa niya sa pelikula or sa movie yung taong 'yan na dinala yung dinala yung wedding ring niya sa totoong buhay, which is may asawa din siya or sa kahit sa totoong buhay. 'Di ba wala namang gano'n? Kasi yung ring kasi dito guys, wedding ring lang talaga yung dapat ilagay mo dito, 'di ba? Para hindi din siya maano ba, para ma-excite ka rin kung ikakasal ka na, sana malagyan yung ring mo dito kasi kung nilalagyan mo na yan ngayon, wala na, para ka ng married ngayon yan. Though wala akong say sa iba na yan yung ginagawa, pero for me lang naman siguro yun. May kanya-kanya din naman kasi tayo ng opinion eh, 'di ba? Also naman about din dun kay Arjun, yun nga, nagkamali yung tao, which is siguro learn na lang talaga natin na i-accept yun kasi lahat naman talaga tayo nagkakamali, 'di ba? May mga maling desisyon din talaga tayo nagagawa. Sige, bibigyan ko kayo ng tawag diyan, or I mean pahihintulutan ko kayo na hamakin niyo si Arjun kung kayo sa sarili niyo mismo, never kayong nagkaroon ng maling desisyon sa buhay niyo. Especially like that, mas worse pa sa nagawa ni Arjun, 'di ba? So, lahat tayo nagkakamali. At the same time, kapagka nagkakamali tayo, 'di natin gusto yung hinuhusgahan tayo, 'di ba? Sasabihin nila ba consequences. Yun nga, sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Ah, okay lang tayo mag-criticize ng tao pero focus lang tayo sa issue. Uy, for example, "Uy Arjen, mali ka dito sa ginagawa mo ha. Mali 'to, sana ayusin mo 'to." 'Di ba? Parang kino-correct mo siya or kini-criticize mo siya at the same time may advice ka sa kanya, 'di ba? 'Di yung, "Uy Arjen, grabe mali yung ginawa mo ha. Ikaw na nga yung tinutulungan, kasalanan mo yan, mahirap ka eh. Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. Sana maghirap ka na lang habang buhay." Yun yung rekta atake sa tao yun. Sinong di made-depress nun or sinong hindi malulungkot nun, di ba? Sinong hindi masasaktan dun? Inatake mo na yung pagkatao niya eh, di ba? So sana marunong tayong healthy criticism lang or give advices. Ako nga dito hindi ako masyadong nagbibigay talaga ng criticism. Though sometimes siguro di ko maiwasan pero mas pinapanatili ko na advice lang talaga or yun nga parang binabalanse ko. Mas maganda kasi yung balanse, kasi kung itutuon natin lahat sa isang issue, mas pupukusan ngayon ng tao yan na, oo nga 'no, oo nga 'no. Kaya nga kung napapansin niyo, yung way ko na pagbibigay ng komento dito or reaction sa mga issue, like for example, this is Arjun. Yun nga, gumawa siya ng YouTube channel na hindi siya nagpapaalam. So parang inaano ko na, "Uy Arjun, mali yun." 'Di ba? Kasi siyempre may rules, 'di ba? So dapat i-accept mo na mali yun, and then sana sa susunod hindi mo na uulitin yun or siguro magpaalam ka, wala namang problema dun. So yan yung other one. Sa kabila naman, puwede ko namang, balansehan siya na, "O kayo naman guys, kayo naman yung mga namumuna kay Arjen, wag niyo namang rektahin talaga sa tao na kesyo wala siyang silbi, wala siyang 'di ba, mahirap lang siya, pulubi siya, kasalanan niya pulubi siya, kasalanan niya mahirap siya, something like that, 'di ba? Wag yung gano'n. Yun yung mga sinasabi ko na parang need mong balansehin ba para siyempre meron ding some kind eye opener dito sa kabilang side, 'di ba? Para hindi siya naka-focus lang talaga na mali si Arjen. Dapat pati yung mga nangbabatikos kay Arjen, anuhin din natin yun na hindi naman porket nagkamali yung tao is ikaw may super right ka na talaga, 'di ba? Yung tao nga na parang some kind victim, si Edo, wala nga siya, 'di ba? Naintindihan nga niya eh. Si Kalinga Prab maiintindihan nga niya yun eh, 'di ba? So parang ganun lang. So again, yun lang naman. Ladies and gentlemen. So how about you? What can you say about this video? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So again, Kalingap TV, Gentle One TV. Like, comment, share, subscribe. Gentle One TV's